Isang malakas na pagbukas ng pinto ang gumising sa diwa ng buong emergency room ng St. Jude's Medical Center. Code Blue. Pasyente galing sa police operation. Multiple gunshot wounds. Otomatikong naging alerto si Air Angela Reyes. Ang pagod na kanina lang ay gumuguhit sa kanyang mukha ay biglang naglaho, napalitan ng talas at focus na tanging isang bihasang doktor ang mayroon. Ihanda ang trauma by 1. Kumuha ng type O negative blood. Page all surgical residents, now, sunod-sunod niyang utos habang mabilis na isinusuot ang kanyang guwantes. Gumilid ang mga tao para bigyang daan ang stretcher na mabilis na itinutulak papasok. Ang imahe ay magulo at nakakakaba, mga duguan na gasa, isang oxygen mask na nakatakip sa mukha ng pasyente, at ang walang tigil na tunog ng mabilis na pagtibok ng puso mula sa portable monitor. Bilang hepe ng mga doktor sa EUA, sanay na si Jella sa ganitong eksena. Ngunit may kung anong kaba ang gumapang sa kanyang dibdib, isang pakiramdam na hindi niya karaniwang nararamdaman. Status, sigaw niya sa paramedic na nag-aabot sa kanya ng chart. Lalaki, tinatayang nasa early 30. Pulis. Tinamaan sa dibdib at kaliwang balikat. Vital signs, bumabagsak, doktora. Tumango si Jella, ang mga mata niya ay nakatuon na sa pasyente. Gunting, utos niya. Isang nurse ang mabilis na nag-abot sa kanya ng trauma shears. Sinimulan niyang gupitin ang dugo ang damit ng lalaki, kailangan niyang makita ang lawak ng pinsala. Habang ginugupit niya ang manggas ng damit, isang peklat sa pulsuhan ng lalaki ang sumalubong sa kanyang mga mata. Isang maliit, hugis gasuklay na peklat. Natigilan siya. Huminto ang paghina ni Jella. Ang ingay ng EC, ang sigawan ng mga nurse, ang pagbip ng mga makina, ang kalampagan ng mga metal na instrumento, ay tila unti-unting humina at naging isang malayong ugong na lamang. Hindi. Pamilyar ang peklat na yon. Isang alaala ang mabilis na pumasok sa isip niya. Isang hapon sa tabing dagat, sila'y nagtatawanan habang sinusubukan niyang buksan ang isang buko gamit ang maliit na kutsilyo. Dumulas ito at nasugatan ang pulsuhan ng lalaking kasama niya. Ang lalaking mahal niya. Nanginginig ang kanyang kamay nang ituloy niya ang paggupit sa damit. Nang matanggal ang dugo ang tela sa dibdib at ang oxygen mask na nakatakip sa mukha nito, bumungad sa kanya ang katotohanan. Ang mukha na sa loob ng 6 na taon ay sinubukan niyang kalimutan. Ang mukha na sabay na nagbigay sa kanya ng pinakamatamis na ligaya at pinakamasakit na pighati. Si Ricardo Dalisay. Si Cardo. Doktora. E. Reyes. Isang tapik sa balikat mula sa isang resident doctor ang nagpabalik sa kanya sa kasalukuyan. Napakurap siya. Nakatingin sa kanya ang buong team, naghihintay ng kanyang susunod na utos. Sa isang iglap, nakita niya ang sarili sa isang sangandaan. Sa isang banda, naroon ang babaeng sugatan, si Jella, na gustong tumakbo palayo. Sa kabilang banda, naroon si Air Angela Reyes, ang doktor na nanumpa na magliligtas ng buhay, kahit na ito pa ang buhay ng lalaking sumira sa kanya. Huminga siya ng malalim, itinutulak pababa ang lahat ng personal na damdamin. May tama sa kaliwang bahagi ng dibdib, malapit sa puso. May malakas na internal bleeding. Ihanda ang operating room. Bilisan niyo. Ang mga sumunod na oras ay malabo. Nagmistulang makina si Jella. Ang kanyang mga kamay ay gumagalaw ng may katiyakan at bilis. Scalpel. Suction. Gauze. Clamp. Bawat utos niya ay matigas at malinaw. Bawat galaw niya ay nakalkula. Sa loob ng operating room, hindi siya si Jella. Isa siyang instrumento ng paggaling. Ngunit sa likod ng kanyang mga mata, ang mga alaala ay patuloy na naglalaro na parang sirang plaka. Ang init ng araw sa isang picnic sa Tagaytay. Pangako, Jella, sabi ni Cardo habang hawak ang kanyang kamay, ikaw lang. Tayo hanggang dulo. Ang lamig ng ulan sa isang gabing hindi niya malilimutan. Pasensya na, sabi nito, hindi makatingin sa kanyang mga mata. Hindi na kita mahal. Kailangan na nating maghiwalay. Ang sakit. Ang pagkalito. Ang milyong tanong na walang sagot. 6 na taon. 6 na mahahabang taon niyang dinala ang sugat na yon. At ngayon, ang lalaking gumawa ng sugat ay narito, duguan sa kanyang harapan, at ang buhay nito ay nasa kanyang mga kamay. Vitals are stabilizing, doktora, anunsyo ng anesthesiologist. Isang kolektibong buntong hininga ng ginhawa ang pumuno sa silid.
Tumingin si Jella sa monitor. Ang dating magulong linya ay isa ng ritmo, isang matatag na tibok ng buhay. Tumingin siya sa kanyang mga kamay na may bahid ng dugo ni Cardo. Niligtas niya ito. Matapos ang operasyon, habang ang iba ay nag-aayos na, nanatili si Jella sa tabi ng kama sa recovery room. Pinagmasdan niya ang payapang mukha ni Cardo. Ang mga linya sa mukha nito ay tila mas lumalim. May mga bagong peklat. Nagbago na ito, ngunit para sa kanya, siya pa rin ang Cardo na minahal niya. Bakit ka bumalik? Tanong niya sa kanyang isip. Sa lahat ng paraan na pwede tayong magkita ulit, bakit sa ganito pa? Ilang oras siyang nakaupo roon sa katahimikan ng gabi. Ang tanging maririnig ay ang mahinang pag-beep ng monitor na nagsasabing ligtas na ito. Dapat ay umuwi na siya, magpahinga. Ngunit hindi niya magawang iwanan ito. Dahan-dahang gumalaw ang mga daliri ni Cardo. Sunod ang pagkunot ng kanyang noo. At dahan-dahan, iminulat nito ang kanyang mga mata. Nanlalabo pa ang mga ito sa simula, nag-a-adjust sa liwanag ng kwarto. At pagkatapos, tumuon ang mga ito sa kanya. Sa kabila ng panghihina, may pagkilala sa mga mata nito. Isang emosyon na hindi mabasa ni Jella, gulat, pagsisisi, o marahil, pangungulila. Jella. Bulong nito, ang boses ay tuyo at hirap. Ikaw pala. Ang simpleng pagbanggit sa kanyang pangalan ay parang isang matalim na punyal na bumaon sa kanyang puso, ginigising ang lahat ng sakit na akala niya ay matagal nang natutulog. Hindi siya nakasagot. Naramdaman niya ang unti-unting pag-init ng kanyang mga mata. Bago pa may makakita sa kanyang kahinaan, tumayo siya para umalis. Ngunit sa kanyang pagmamadali, nasagi niya ang maliit na mesang katabi ng kama. Nahulog ang cellphone ni Cardo at kumalansing sa sahig. Mabilis niya itong dinampot. Sa pagdampot niya, umilaw ang screen. Isang luma nilang litrato ang bumungad sa kanya bilang wallpaper, isang kuha sa mismong picnic kung saan nangako ito sa kanya. Sandaling lumambot ang puso ni Jella. 6 na taon na, pero ito pa rin ang nasa cellphone niya. May kung anong pag-asa ang sumibol sa kanyang dibdib. Ngunit kasing bilis ng pagsibol nito, ay ganoon din kabilis itong pinatay. Isang message notification ang biglang lumitaw sa itaas ng kanilang litrato. Galing sa isang Nurse Isabel. Ang mensahe, Cardo, kailangan nating mag-usap. Tungkol sa nakaraan. Nagising si Cardo sa pamilyar na amoy ng ospital, isang pinaghalong amoy ng antiseptic at kalungkutan. Kasabay ng pagmulat ng kanyang mga mata ang pagkirot ng mga sugat sa kanyang dibdib at balikat. Bawat paghina ay isang paalala ng nangyari, isang paalala kung gaano siya kalapit sa bingit ng kamatayan. Ngunit hindi ang pisikal na sakit ang pinakamatinding bumabagabag sa kanya. Ito ay ang alaala ng mukha ni Jella. Ang mga mata nitong puno ng gulat na mabilis na palitan ng isang malamig at propesyonal na pader. Ang babaeng minahal niya ng higit sa kanyang buhay ay ang siya ring nagligtas nito. Isang malupit na kabalintunaan. Ang pag-asa ay sumibol sa kanyang dibdib, isang maliit at mainit na pakiramdam na matagal na niyang hindi naramdaman. Baka ito na. Baka ito na ang pagkakataon nilang mag-usap na maitama ang lahat. Kinabukasan, sa umagang pag-ikot ng mga doktor, pumasok si Jella sa kanyang kwarto. Kasama niya ang 2 resident doctor, ang postura niya ay tuwid at ang ekspresyon ay seryoso. Hindi man lang siya nito tinapunan ng personal na tingin. Good morning, Captain Dalisay, bati nito, ang boses ay formal. Kumusta ang pakiramdam mo? Sinubukan ni Cardo ng umiti. Mas mabuti na ngayon, doktora. Salamat sa'yo. Idiniin niya ang salitang isayo, umaasang mararamdaman nito ang bigat ng kanyang pasasalamat, ang lahat ng hindi niya masabi. Tinignan lamang siya ni Jella na parang isa sa daan-daang pasyenteng nakikita niya araw-araw. The operation was successful. The bullet missed your heart, Eli, a few inches. You were lucky. Itinaas nito ang kanyang chart, ginagamit itong harang sa pagitan nilang dalawa. Mananatili ka rito for observation. Make sure you get enough rest. Jella, pwede ba tayong mag-usap? Pakiusap ni Cardo, ang boses niya ay bahagyang nanghihina. Kahit sandali lang. Isinara ni Jella ang chart. Ang mga mata niya ay sa wakas ay tumama sa mga mata ni Cardo, ngunit ang mga ito ay malamig na parang yelo. Doktora ako dito, Cardo. Pasyente ka lang. Kung may kinalaman sa kondisyon mo ang tanong mo, sasagutin ko. Kung wala, kailangan ko nang umalis. Marami pa akong pasyente.
Tumalikod ito at nagsimulang maglakad palabas, kasunod ang kanyang mga residente. Bawat hakbang nito palayo ay parang isang suntok sa sikmura ni Cardo. Ang maliit na pag-asang kanina'y mainit sa kanyang dibdib ay unti-unting nanlamig. Ilang sandali pa, isang nurse ang pumasok sa kanyang silid. May dala itong tray ng pagkain. Ngumiti ito ng matamis, isang ngiting hindi umabot sa mga mata nito. "Captain, kumusta po kayo?" tanong nito. "Ako po si Nurse Isabel. Nagdala po ako ng lugaw. Mainit pa." Tiningnan siya ni Cardo. Naaalala niya ito. Siya ang babaeng nasa isip niya nitong mga nakaraang araw. "Salamat, Isabel." "Nakita ko po si Dr. Reyes na lumabas," sabi nito habang inaayos ang pagkain sa maliit na mesa. "Mukhang seryoso siya, no?" "Ganyan po talaga yan. Masyadong profesional. Pero mabait po yan, nag-aalala rin yan para sa inyo, sigurado." Ang paraan ng pagkakasabi nito ay tila inosente, ngunit may kakaibang diin sa salitang profesional. Isang malamig na kaba ang naramdaman ni Cardo. Ang pagkakaroon ni Isabel sa parehong ospital kung nasaan si Jella ay isang komplikasyong hindi niya inaasahan. At dahil kay Isabel, isang madilim na alaala ang bumalik sa kanyang isipan. Isang gabi, 6 na taon na ang nakalipas. Nasa loob siya ng isang maruming bodega, kaharap ang nakababata niyang kapatid na si Miguel. Ang mga mata ni Miguel ay ligaw, puno ng takot. "Kuya, hindi ko na kayang umatras," sigaw ni Miguel, ang boses ay nanginginig. "Papatayin nila ako. Papatayin nila tayo." "Lalayo ka sa kanila, Miguel," sagot ni Cardo, hawak ang balikat ng kapatid. "Ako ang bahala. Poprotektahan kita. Pero kailangan mong lumayo." Alam niya ang panganib. Ang sindikatong kinasangkutan ni Miguel ay walang awa. Kung malalaman nilang may nobya siyang mahal na mahal, gagamitin nila si Jella laban sa kanya. Ang pagprotekta kay Miguel ay nangangahulugan din ng pagprotekta kay Jella. Kaya ginawa niya ang pinakamasakit na desisyon sa buhay niya. Binitawan niya ang babaeng gusto niyang makasama habang buhay para iligtas ito mula sa isang panganib na hindi nito alam. Napatiimbagang si Cardo. Isang mahinang suntok ang pinakawalan niya sa kutson, sapat lang para maramdaman niya ang kirot na pumapantay sa kirot sa loob ng kanyang dibdib. Ang pagkakasala ay parang lason na unti-unting kumakalat sa kanyang sistema. "May problema po ba, Captain?" tanong ni Isabel, ang boses ay puno ng kunwaring pag-aalala. Umiling lang si Cardo. "Wala. May naalala lang ako." Nang makalabas si Isabel, sinubukan niyang tawagan si Jella sa kanyang cellphone. Ring lang ito ng ring. Walang sagot. Sinubukan niyang mag-text. "Jella, please. Bigyan mo ako ng pagkakataon magpaliwanag." "Sin?" Walang reply. Nang sumunod na araw, muling nagkasalubong sa hallway si Jella at Isabel. Hindi ito nakita ni Cardo, ngunit narinig niya ang usapan ng dalawang nurse na naglilinis malapit sa kanyang pinto. "Hala, grabe si Nurse Isabel, no?" Kinausap niya si Dr. Reyes. Parang seryoso. Pagkaalis ni Isabel, ang sama ng tingin ni Doktora. Kinabahan si Cardo. Anong sinabi ni Isabel kay Jella? Ang babaeng iyon ay isang anino mula sa nakaraan na kaya siyang sirain. Hapon na. Nakaramdam si Cardo ng kaunting lakas. Sinubukan niyang bumangon. Kailangan niyang makausap si Jella. Hindi niya hahayaang sirain ni Isabel ang nag-iisa niyang pagkakataon. Dahan-dahan siyang naglakad papunta sa nurses' station. Gamit ang e-stand bilang saklay, bawat hakbang niya ay may kasamang kirot, ngunit binaliwala niya ito. Mas matindi ang sakit na nararamdaman niya sa loob. "Miss, excuse me," tawag niya sa isang nurse na abala sa pagsusulat. "Nasaan ang opisina ni Reyes?" Tumingala ang nurse at bahagyang nagulat na makita siyang nakatayo. "Sir, dapat po nagpapahinga kayo. Pero doon po sa dulo ng hallway kaliwa." "Salamat," sabi niya at nagpatuloy sa paglalakad. Ang pinto ng opisina ni Jella ay bahagyang nakaawang. Sumilip siya. Naroon si Jella, nakaupo sa kanyang mesa, nakatalikod sa pinto, at nakahawak sa kanyang sentido. Ang postura nito ay nagpapakita ng matinding pagod at tensyon. Ito na ang pagkakataon niya. Kumatok siya ng marahan. "Jella." Mabilis na lumingon si Jella. Ang bakas ng pagod sa mukha nito ay agad napalitan ng pagkainis na may bahid ng pag-ingat. "Anong ginagawa mo dito?"
Ang utos ay magpahinga ka sa kwarto mo. Hindi ako mapakali, pakiusap ni Cardo, humakbang siya papasok. Alam kong may sinabi sa iyo si Isabel. Kung ano man yun, Jella, huwag mong paniwalaan. Hayaan mo akong magpaliwanag. Tumayo si Jella, ang mga kamay ay nakapatong sa mesa na parang naghahanda sa isang laban. Isang malamig at sarkastikong tawa ang kumawala sa kanyang mga labi. Magpaliwanag. Cardo, 6 na taon. 6 na taon kang hindi nagpaliwanag. Bakit ngayon pa? Lumapit ito sa kanya, ang mga mata ay nanlilisik. May nagbigay sa akin ng isang magandang payo kanina. Sinabi niya na dapat akong mag-ingat sa'yo. Na marami kang pinagdaanan at marami kang tinatago. Natigilan si Cardo. Ito ang mga salita. Ito ang laso na isinaksak ni Isabel sa isip ni Jella. Jella, hindi ganyan eh. Huwag, putol nito, itinaas ang isang kamay. Hindi ko kailangan ng mga paliwanag mo. Hindi ko kailangan ng drama mo. Ang kailangan ko ay gawin ang trabaho ko, at ang trabaho ko ay pagalingin ka para makaalis ka na sa ospital na to at sa buhay ko. Ang bawat salita ay parang sampal. Ang lamig sa boses ni Jella ay mas masakit pa kaysa sa tama ng bala. Wala na siyang nagawa kundi tumango ng dahan-dahan, ang bigat ng pagkatalo ay pumipiga sa kanyang puso. Tumalikod siya at nagsimulang maglakad pabalik sa kanyang kwarto, ang bawat hakbang ay mas mabigat kaysa sa nauna. Habang naglalakad siya sa pasilyo, malapit na sa kanyang silid, natanaw niya si Isabel malapit sa elevator. May kausap itong isang hospital messenger. Hindi niya marinig ang kanilang pinag-uusapan, ngunit nakita niya ang kilos. Ang pagiging palihim. Nakita niya kung paano maingat na iniabot ni Isabel ang isang malaki at payat na brown envelope sa messenger. Pagkatapos ay may itinuro ito, isang direksyon na alam ni Cardo. Ang direksyon papunta sa mga opisina ng mga doktor. Papunta sa opisina ni Jella. Nagtagpo ang kanilang mga mata sa isang segundo. Isang matamis, mapanlinlang na ngiti ang ibinigay sa kanya ni Isabel bago ito mabilis na tumalikod at pumasok sa elevator. Isang malamig na takot ang biglang gumapang sa buong katawan ni Cardo. Hindi niya alam kung ano ang laman ng sobrang iyon, ngunit isa lang ang sigurado niya. Ang anino ng pagdududa na bumabalot sa kanila ni Jella ay malapit nang maging isang ganap na kadiliman. Nasa loob ng kanyang opisina si Jella, sinusubukang ibalik ang focus sa mga medical chart sa kanyang harapan, pero ang isip niya ay lumilipad. Ang mga salita ni Nurse Isabel ay umuulit-ulit sa kanyang utak na parang sirang plaka. Mag-ingat ka kay Captain Dalisay, Doktora. Marami siyang tinatago. Sinubukan niyang isantabi iyon. Professional lang, Jella, paalala niya sa sarili. Pasyente siya. Trabaho mo lang to, ngunit ang pagtatagpo nila ni Cardo kanina ay nag-iwan ng lamat sa pader na pilit niyang itinatayo sa paligid ng kanyang puso. Ang desperasyon sa mga mata nito, ang pakiusap sa boses nito muntik na siyang bumigay. Isang mahinang katok sa pinto ang pumutol sa kanyang pag-isip. Pasok. Isang hospital messenger ang pumasok. Para po sa inyo, Reyes. Iniabot nito ang isang malaking brown envelope. Walang nakasulat na pangalan ng nagpadala. Salamat, sabi ni Jella, kinuha ang sobre. Pagkaalis ng messenger, tinitigan niya ang envelope. Sino ang magpapadala nito? Binuksan niya ito ng may pag-aalinlangan. Sa loob, isang solong litrato ang laman. Nang ilabas niya ito, tila huminto ang pagtibok ng kanyang puso. Ang litrato ay malinaw. Si Cardo nakangiti. At kayakap niya si Nurse Isabel. Hindi ito isang simpleng yakap kaibigan. Ang paraan ng pagpulupot ng mga braso ni Isabel sa liig ni Cardo, ang paraan ng paglapit ng kanilang mga mukha, lahat ay sumisigaw ng intimasya. Ang suot nilang damit ay pangkaraniwan, hindi uniforme, na nagpapahiwatig na ito ay kuha sa labas ng ospital. At mukha itong bago. Napahawak si Jella sa kanyang dibdib. Ang hangin ay tila naubos sa kanyang baga. Ito ba yun? Ang lahat ng takot na naramdaman niya 6 na taon na ang nakalipas ay bumalik na may kasamang puwersa, na parang isang higanteng alon na handa siyang lunurin. Ang pakiramdam na hindi siya sapat. Ang sakit ng pagiging pangalawa lamang. Ang kahihiyan ng pagiging isang tanga. Ito pala ang dahilan. Ang third party na matagal na niyang pinaghihinalaan noon ay totoo pala. At ngayon, narito ulit ito. Ang galit ay nagsimulang pumalit sa sakit. Isang umaapoy na galit.
Galit kay Cardo sa kanyang mga kasinungalingan. Galit kay Isabel sa kanyang pagkukunwari. At galit sa sarili niya dahil sa isang sandali, umasa na naman siya. Upang kumpirmahin ang kanyang hinala, lumabas siya ng opisina at nagtungo sa nurses' station, dala-dala ang litrato na tila isang mabigat na ebidensya. Nagkataong naroon ang isang nurse na matagal nang nagtatrabaho sa ospital. Beth, pwede magtanong, sabi ni Jella, sinisikap na panatilihing kalmado ang kanyang boses. Sige po, doktora. Si Nurse Isabel matagal na ba siyang malapit kay Captain Dalisay? Tumingin si Beth sa paligid na parang nag-ingat bago sumagot ng pabulong. Ay, doktora. Matagal na. Nung mga panahong bago pa yung insidente ng kapatid niya, lagi na yang dalawa ang magkasama. At ngayon niyang na-ospital si Captain, si Isabel ang laging dumadalaw. Close na close po sila. Bakit po? Hindi sumagot si Jella. Ang mga salita ni Beth ay ang huling pako sa kabaong ng kanyang pag-asa. Tumango na lang siya at bumalik sa kanyang opisina, ang bawat hakbang ay mabigat. Hindi na siya nag-isip. Ang galit at sakit ang nagtulak sa kanya. Tinumbo niya ang private room ni Cardo. Hindi na siya kumatok. Binuksan niya ang pinto ng malakas. Nagbabasa ng libro si Cardo. Nag-angat ito ng tingin at isang ngiti ng pag-asa ang unti-unting sumilay sa kanyang mga labi nang makita siya. Ngunit agad itong naglaho nang makita ang bagsik sa mukha ni Jella. Walang salitang lumapit si Jella at inihagis ang litrato sa kama, sa ibabaw mismo ng kumot na tumatakip sa mga binti ni Cardo. Ano to? Tanong niya, ang boses ay nanginginig sa pinipigilang galit. Tinignan ni Cardo ang litrato. Nanlaki ang kanyang mga mata. Jella, saan mo nakuha to? Hindi to. Huwag mo akong sagutin ng isa pang tanong, sigaw ni Jella, hindi na napigilan ang emosyon. 6 na taon, Cardo. 6 na taon kong tinanong ang sarili ko kung anong mali sa akin. 6 na taon akong naghintay ng paliwanag, kahit anong paliwanag. Tapos ito. Ito ang makikita ko. Huwag mo akong gawing tanga. Hindi yan totoo, sabi ni Cardo, ang boses niya ay desperado. Umupo siya ng tuwid, hindi na alintana ang kirot sa kanyang mga sugat. Jella, pakinggan mo ako. May paliwanag yan. Paliwanag. Anong paliwanag, Cardo? Humakbang palapit si Jella, ang mga luha ay nagsisimula ng mamuo sa kanyang mga mata. Na habang naghihintay ako sa'yo, may iba ka na pala. Na ang babaeng nagpapakita ng malasakit sa'yo dito ay siya rin palang dahilan kung bakit mo ako iniwan noon. Sabihin mo. Bumagsak ang mga balikat ni Cardo. Paano niya ipapaliwanag nang hindi niya isinisiwalat ang buong katotohanan? Ang katotohanan tungkol kay Miguel. Ang katotohanan na ang litratong iyon ay kuha sa libing ng kanyang kapatid, sa isang sandali ng matinding kalungkutan kung saan yakap siya ni Isabel para damayan. Paano niya sasabihin iyon nang hindi niya binubuksan ang isang mas malalim na sugat? Ang pagprotekta sa alaala ni Miguel ay nangangahulugan din ng pagprotekta kay Jella mula sa madilim na mundong iyon. May mga bagay na komplikado, sagot niya, isang sagot na alam niyang hindi sapat. May mga bagay na hindi mo kailangang malaman para sa kaligtasan mo. Ang sagot na iyon ang sumira sa lahat. Para kay Jella, ito ay isang kumpirmasyon. Isang pag-amin na mayroon ngang itinatago. Umiling si Jella, isang mapait na ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi habang isang butil ng luha ang pumatak mula sa kanyang mata. Kaligtasan ko. O kaligtasan mo. Para hindi ka na mahirapang magpaliwanag. Alam mo, Cardo, pagod na ako. Pagod na akong umintindi. Pagod na akong maging tanga. Hinawakan niya ang doorknob, ang mga daliri ay nanginginig. Kung hindi mo kayang maging tapat sa akin, wala na tayong dapat pag-usapan pa. Tumingin siya sa kanya sa huling pagkakataon, ang mga mata niya ay puno ng sakit at pagkabigo. Magpagaling ka, Captain Dalisay. Para makaalis ka na dito. Pagkatapos ay tumalikod siya at lumabas ng silid, isinasara ang pinto sa likuran niya. Narinig ni Cardo ang bawat hakbang niya palayo sa hallway hanggang sa tuluyan na itong maglaho. Ang natira na lang ay ang nakabibinging katahimikan ng kwarto, at ang litratong nakapatong sa kanyang kama, isang pirasong papel na sumira sa nag-iisang tulay na nag-ugnay sa kanila. Ilang araw ang lumipas. Malapit nang lumabas ng ospital si Cardo. Ang komunikasyon nila ni Jella ay naging purong propesyonal na lamang. Isang doktor at isang pasyente. Walang emosyon. Walang personal na salita.
Sa araw ng kanyang paglabas, gusto niya itong puntahan sa huling pagkakataon. Isang huling pagsubok. Habang naglalakad siya papunta sa opisina nito, natanaw niya si Jella sa hallway. Nakatayo ito malapit sa bintana, kausap ang isang lalaking doktor na matagal na niyang kilala, si Mark Ramirez, isang matagal nang manliligaw ni Jella. Nakita ni Cardo kung paano napayuko si Jella, ang mga balikat nito ay nanginginig. Malinaw na umiiyak ito. At nakita niya kung paano inabutan ni Ramirez si Jella ng isang panyo. Nakita niya ang paraan ng pagtapik nito sa balikat ni Jella, isang kilos ng pag-aalaga at suporta. Isang bagay ang pumutok sa loob ni Cardo. Selos. Galit. Pagsisisi. Lahat magkakasama. Siya dapat yun. Siya dapat ang nasa tabi ni Jella, pinupunasan ang mga luha nito. Ngunit siya rin ang dahilan kung bakit tumutulo ang mga luhang iyon. Tumigil siya sa paglakad. Tinalikuran niya ang eksenang iyon. Ano pa ang sasabihin niya? Anong karapatan niyang guluhin ulit ito? Bumalik siya sa kanyang kwarto, kinuha ang kanyang mga gamit, at tahimik na nilisan ang ospital, dala-dala ang bigat ng isang pusong muling nabigo. Iniwan niya si Jella sa pangangalaga ng ibang tao, tulad ng ginawa niya 6 na taon na ang nakalipas. Nakalabas na ng ospital si Cardo, pero ang pakiramdam ay mas bilanggo pa siya ngayon, kaysa noong nakahiga siya sa kama at napapaligiran ng 4 na puting pader. Ang kanyang apartment ay tila naging isang kulungan, ang katahimikan nito ay isang malakas na paalala ng kanyang pagkatalo. Ang huling imahe ni Jella na umiiyak habang inaalo ni Ramirez ay nakatatak sa kanyang isipan, isang paulit-ulit na bangungot. Ang mga unang araw ay isang pagsubok sa kanyang pagtitimpi. Ang kanyang cellphone ay naging isang instrumento ng torture. Paulit-ulit niya itong tinititigan, naglalaban ng isip kung tatawagan ba si Jella o hindi. Huwag na. Bigyan mo muna siya ng espasyo, sabi ng isang bahagi ng kanyang utak. Pero paano kung tuluyan na siyang mawala, sagot naman ng kanyang puso. Sa huli nanaig ang puso. Dinial niya ang numero ni Jella. 1 ring. 2. 3. Pagkatapos, ang malamig na boses ng operator, "The number you have dialed is currently unavailable. Please try your call later." Sinubukan niya ulit. Ganoon pa rin. Kinabukasan. Ganoon pa rin. Tila blinok na siya nito. Ang katotohanan iyon ay isang matalim na sampal. Nag-text siya. "Jella, alam kong galit ka. Pero please, maniwala ka sa akin. Hindi kita niloko." Walang sagot. Kahit man lang ngisin, wala. Ang bawat minutong lumilipas na walang reply ay nagdaragdag sa bigat na pumipiga sa kanyang dibdib. Naramdaman niya ang isang pamilyar na desperasyon, ang parehong kawalan ng pag-asa na naramdaman niya noong gabing kailangan niyang lisanin ito. Samantala, sa Jude's Medical Center, si Isabel ay hindi nagsasayang ng oras. Ang kanyang mga kilos ay tila matatamis na lason, dahan-dahan ngunit tiyak ang epekto. Nakita niyang si Jella ay lalong naging tahimik at malayo. Ito na ang kanyang pagkakataon. Isang hapon, nakita ni Isabel si Jella na nag-iisang kumakain ng tanghalian sa cafeteria ng ospital. Dala-dala ang sariling tray, umupo siya sa tapat nito. "Doktora, pwede po bang makiupo?" tanong niya, ang boses ay puno ng peking pag-aalala. Tumingin lang si Jella at tumango ng bahagya. "Kumusta na po kayo, doktora? Napansin ko po nitong mga nakaraang araw, parang ang lalim ng iniisip ninyo," simula ni Isabel. "Sana po okay lang kayo." "Okay lang ako, Isabel. Pagod lang siguro sa trabaho," maikling sagot ni Jella. Ngumiti si Isabel, isang ngiting puno ng lihim. "Kung dahil po ito kay Captain Dalisay, naiintindihan ko po." Dahan-dahan niyang inilabas mula sa kanyang bulsa ang isang nakatuping lumang news clipping. Maingat niya itong inilapag sa mesa. "Baka po gusto ninyong makita to." Napakunot ang noo ni Jella. Tiningnan niya ang papel. Ito ay isang artikulo mula sa isang lumang dyaryo. Ang headline, "Police Operation sa Tondo, nauwi sa trahedya, isang sibilyan, patay." Ang petsa ay 6 na taon na ang nakalipas. At sa litrato ng mga pulis na nasa eksena, nakita niya ang isang mas batang bersyon ni Cardo. "Anong ibig sabihin nito?" tanong ni Jella, ang puso niya ay nagsimulang kumabog ng mabilis. "Tingnan niyo po ang pangalan ng sibilyan na namatay," malumanay na sabi ni Isabel, na parang nagbabahagi ng isang masakit na sekreto. Hinahanap ng mga mata ni Jella ang pangalan.
Miguel Dalisay. Kapatid niya yan, di ba? Tanong ni Jella. Tumango si Isabel, at sa isang perpektong pag-arte, isang butil ng luha ang pumatak sa kanyang pisngi. Opo, doktora. Nakapagtataka po, di ba? Bakit kasama sa isang police operation ang sarili niyang kapatid? At bakit ang kapatid pa niya ang namatay? Hinayaan niyang lumutang ang mga tanong sa hangin, hinahayaan ang isip ni Jella na punan ang mga patlang ng pinakamasasamang posibleng konklusyon. Ang lason ay tumalab. Nag-iwan ito ng pagdududa at takot sa isipan ni Jella. Sa desperasyon, nagpasya si Cardo na puntahan si Jella sa ospital. Hindi na niya kaya ang katahimikan. Kailangan niyang makita ito kahit pa ipagtabuyan lang siyang muli. Ngunit pagdating niya sa entrance ng ospital, hinarang siya ng security guard. Good afternoon, sir, sabi ng guard. Pupuntahan ko lang sana si Reyes, sabi ni Cardo. Tiningnan ng guard ang logbook nito. Ah, kayo po ba si Captain Dalisay? Ako nga. Umiling ang guard. Sorry, sir. Mahigpit po ang utos ni Reyes sa amin. Bawal po kayong papasukin. Ang mga salita ay tumama sa kanya na parang malakas na sampal. Utos. Utos mismo ni Jella. Ang huling sinag ng pag-asa na dala niya ay tuluyang namatay. Wala siyang nagawa kundi tumalikod at umalis, ang bawat hakbang ay mas mabigat, ang bawat paghina ay mas mahirap. Nang gabing iyon, sa kanyang apartment, habang nakaupo sa dilim, isang tawag ang natanggap niya. Isang hindi rehistradong numero. Hello, sagot niya. Cardo. Ang boses. Kilala niya ang boses na yon. Si Isabel. Anong kailangan mo, Isabel? Malamig niyang tanong. Isang mahinang tawa ang narinig niya mula sa kabilang linya. Galit ka ba, Cardo? Dapat sa akin ka magpasalamat. Tinutulungan kitang protektahan si Jella. Anong ginagawa mo? Sigaw ni Cardo, ang galit ay nagsisimula ng umakyat sa kanyang ulo. Pigilan mo na to. Huwag mo siyang idamay. Bakit, Cardo? Hamon ni Isabel, ang boses ay biglang naging matalas at puno ng galit. Natatakot ka bang malaman niya ang totoo? Na kaya kanya iniwan noon dahil sayo. Na dahil sayo, namatay si Miguel. Dahil mas pinili mo ang trabaho mo kaysa sa kapatid mo. Hindi ka karapat-dapat lumigaya, Cardo. Hindi habang ako nagdurusa pa rin. Pagkatapos ay ibinaba nito ang tawag. Napatulala si Cardo, hawak ang cellphone. Ang mga salita ni Isabel ay parang mga pako na bumaon sa kanyang puso. Siya ay isang halimaw sa mga mata nito. At ngayon, ginagawa ni Isabel ang lahat para maging isang halimaw din siya sa mga mata ni Jella. Habang nakaupo si Jella sa kanyang sasakyan, pauwi mula sa ospital, gulong-gulo ang isip sa news clipping na ipinakita ni Isabel, isang text message ang pumasok sa kanyang cellphone. Mula sa isang unknown number. Ang mensahe ay maikli ngunit nakakakilabot. Kung gusto mong malaman ang tunay na sikreto ni Cardo Dalisay, pumunta ka sa The Peters Memorial Park bukas. Hanapin mo ang puntod ni Miguel Dalisay. Buong gabi, hindi pinatulog si Jella ng text message na yon. Ang mga salita ay umuukit sa kanyang isipan, isang paanyaya sa isang katotohanang hindi niya alam kung handa siyang harapin. Kung gusto mong malaman ang tunay na sikreto ni Cardo Dalisay di. Kinabukasan, araw ng kanyang day off, nakita niya ang sarili sa loob ng kanyang kotse, nakahawak ng mahigpit sa manibela, nakaparada sa labas ng St. Peters Memorial Park. Isang bahagi niya ang sumisigaw na umuwi na lang. Kalimutan na ang lahat. Para saan pa? Sinaktan na siya ni Cardo. Tapos na sila. Ngunit may isang bahagi sa kanya, ang bahaging hindi kailanman lubusang tumigil sa pagmamahal na kailangang malaman ang totoo. Kahit gaano pa ito kasakit. Huminga siya ng malalim, pinatay ang aircon ng kotse at lumabas. Ang init ng araw ay agad na sumalubong sa kanya. Nagsimula siyang maglakad sa pagitan ng mga hile-hilera ng puntod, ang tanging tunog ay ang lagaslas ng mga tuyong dahon sa ilalim ng kanyang mga sapatos. Ang kanyang misyon ay simple, hanapin ang puntod ni Miguel Dalisay. Bawat pangalang madaanan niya ay nagpapakabog sa kanyang dibdib. Santos. Cruz. Garcia. Habang naglalakad, ang isip niya ay naglalakbay. Bakit sa sementeryo? Ano ang kinalaman ng yumaong kapatid ni Cardo sa kanilang hiwalayan? Sa kasinungalingan nito? Ang mga tanong ay parang mga bubuyog na umiikot sa kanyang ulo, walang tigil, walang sagot.
At pagkatapos, sa isang mas tahimik na bahagi ng sementeryo, sa ilalim ng isang malaking puno ng akasya, nakita niya ito. Ang pangalan sa isang simpleng lapida na gawa sa itim na marmol ay malinaw. Miguel A. Dalisay. Beloved son and brother. Natigilan si Jella. Kapatid D. Bulong niya sa sarili. Kinumpirma ng lapida ang sinabi ni Nurse Beth. Ngunit ang simpleng katotohanan iyon ay hindi nagbigay ng sagot, bagkus ay nagparami pa ng kanyang mga tanong. Ano ang sikreto na nakalibing kasama ni Miguel? Habang nakatayo roon, gulong-gulo, isang pamilyar na anino ang kanyang natanaw mula sa malayo. Isang babae, may dalang isang pumpon ng puting rosas, ang dahan-dahang naglalakad. Papunta sa direksyon niya. Papunta sa puntod ni Miguel. Mabilis na nagtago si Jella sa likod ng malaking puno ng akasya. Nanliit ang kanyang mga mata, pinagmamasdan ang babaeng papalapit. Si Isabel. Napahawak si Jella sa kanyang bibig upang pigilan ang anumang tunog na maaaring lumabas. Ang puso niya ay dumadagundong sa kanyang dibdib, mas malakas pa kaysa kanina. Inilapag ni Isabelle ang mga bulaklak sa paanan ng puntod. Hinaplos nito ang pangalan na nakaukit sa marmol, ang kanyang mga balikat ay nagsimulang manginig. Yumuko ito at narinig ni Jella ang isang mahinang hikbi. Miguel, mahal ko eh. Bulong ni Isabelle, ang boses ay basag at puno ng sakit. Miss na kita. Parang isang malakas na sampal ang naramdaman ni Jella. Ang lahat ng teorya sa kanyang isipan ay gumuho sa isang iglap. Hindi ito ang kilos ng isang kabit na dumadalaw sa puntod ng kapatid ng kanyang karelasyon. Ito ay ang kilos ng isang babaeng nagluluksa para sa sarili niyang pag-ibig. Hindi na napigilan ni Jella ang sarili. Lumabas siya mula sa kanyang pinagtataguan. Ang tunog ng kanyang mga yabag sa tuyong damo ay nagpatigil kay Isabelle. Gulat na napalingon si Isabelle, ang mga mata ay namumugto at puno ng luha. Doktora, sabi nito, ang boses ay garalgal. Anong ginagawa ninyo dito? Hindi pinansin ni Jella ang tanong. Isang tanong lang ang mahalaga sa kanya ngayon. Lumapit siya, ang mga mata niya ay nakatitig ng diretsyo kay Isabelle. Sino si Miguel sa'yo? Tanong niya, ang boses ay kalmado ngunit may bigat. Pinunasan ni Isabelle ang kanyang mga luha, at ang kalungkutan sa kanyang mukha ay dahan-dahang napalitan ng isang malamig na galit. Tumingin siya kay Jella na parang ngayon lang niya nakita ang kanyang tunay na kaaway. Sino siya sa akin? Ulit ni Isabel, may pait sa kanyang boses. Siya ang lalaking dapat ay pakakasalan ko. Natigilan si Jella. Ang hangin ay tila nawala sa kanyang paligid. Siya ang buhay ko, ang pangarap ko, patuloy ni Isabel, ang bawat salita ay may diin. Bago siya pinabayaan ng sarili niyang kapatid. Ang huling pangungusap ay tumama kay Jella na parang kidlat. Ang buong kwento sa kanyang isipan ay nag-iba ng anyo. Ang issue ay hindi na tungkol sa isang simpleng panloloko. Ito ay isang bagay na mas malalim, mas madilim at mas komplikado. Hindi pala manloloko si Cardo sa paraang inakala niya. Pero kung totoo ang sinasabi ni Isabel, mas malala pa pala ito. Isang kasalanan na hindi lang sumira sa puso niya, kundi kumitil sa isang buhay at sa pangarap ng ibang tao. Wala nang sinabi si Jella. Tumalikod siya at naglakad palayo, ang isip ay blanko. Ang mga binti niya ay tila may sariling isip, dinadala siya pabalik sa kanyang kotse. Ang biyahe pa uwi ay malabo. Hindi niya matandaan kung paano siya nakarating sa kanyang bahay. Pagbaba niya ng kotse, pagod na pagod ang kanyang katawan at isip. Ang gusto lang niya ay humiga at matulog, at sana sa paggising niya, isa lang itong masamang panaginip. Ngunit pag-angat niya ng tingin sa gate ng kanyang bahay, isang figura ang nakatayo roon. Nakasandal sa pader, hindi alintana ang malakas na buhos ng ulan na nagsisimula pa lang. Ang damit nito ay basang-basa. Ang buhok ay tumutulo. Ngunit ang mga mata nito ay nakatuon sa kanya, puno ng isang emosyong hindi niya mabasa, isang pinaghalong pagsisisi, desperasyon, at pag-asa. Si Cardo. Naglakad ito palapit sa kanya, ang bawat hakbang ay mabagal at mabigat. Tumigil ito ilang talampakan ng layo mula sa kanya. Jella, sabi nito, ang boses ay nanginginig dahil sa lamig at sa bigat ng damdamin. Mag-usap tayo. Please. Tumingin ito sa kanyang mga mata, at sa gitna ng malakas na ulan, binitawan nito ang mga salitang sabay na gusto at ayaw niyang marinig. Ipapaliwanag ko ang lahat. Pinagbuksan siya ni Jella ng pinto. Walang salita, ngunit ang kilos na iyon ay mas malakas pa sa anumang sigaw.
Para kay Cardo, ito ay isang sinag ng liwanag sa gitna ng unos. Ang pag-asang kanina lang ay parang basang pusporo, biglang nagkaroon ng maliit na apoy. Pumasok siya sa loob, tumutulo ang tubig mula sa kanyang damit at buhok, gumagawa ng maliit na sanaw sa sahig ng sala ni Jella. Kumuha ito ng tuwalya mula sa isang kabinet at iniabot sa kanya nang hindi tumitingin sa kanyang mga mata. Magpunas ka, sabi nito, ang boses ay walang emosyon, ngunit ang simpleng kilos ay sapat na para kay Cardo. Salamat, sagot niya, ang boses ay garalgal. Ang sala ay tahimik, tanging ang malakas na patak ng ulan sa labas ang maririnig. Ang bawat segundo ay tila isang oras. Si Jella ay nakatayo malapit sa bintana, nakatalikod sa kanya. Siya naman, nakatayo sa gitna ng sala, hawak ang tuwalya, hindi alam kung saan magsisimula. Ito na. Ito na ang pagkakataon niya. Ang huling baraha na ilalabas niya. Huminga siya ng malalim. Jella, simula niya, ang boses ay nanginginig. Alam kong wala akong karapatang humingi ng tawad. Pero kailangan mong malaman, kailangan mong maintindihan. Hindi lumingon si Jella, ngunit alam niyang nakikinig ito. Ang dahilan kung bakit ako nakipaghiwalay sa iyo noon, ang lahat ng gulo, may kinalaman to kay Miguel. Si Miguel, kapatid ko eh. Sa wakas, lumingon ito. May bahid ng pagkalito at pag-aantay sa mga mata nito. Ito na. Sasabihin na niya ang lahat, ang tungkol sa sindikato, ang panganib, ang sakripisyo. Sasabihin na niya kung gaano niya ito kamahal kaya't kinailangan niya itong palayain. Ngunit bago pa man niya maibuka muli ang kanyang bibig, isang malakas na kalabog ang yumanig sa pinto ng sala. Bang! 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 Nagkatinginan sila ni Jella, parehong nagulat. Sinong darating sa ganitong oras, sa gitna ng ganito kalakas na ulan? Bago pa man sila makakilos, bumukas ang pinto. Si Isabel. Basang-basa rin ito, ang buhok ay nakadikit sa kanyang mukha, at ang mga mata ay nanlilisik sa galit. Ang kanyang paghinga ay malalim at mabilis, na parang kakatapos lang tumakbo. Tumingin ito mula kay Cardo papunta kay Jella, at pagkatapos ay bumalik ulit kay Cardo. Nandito ka lang pala, sigaw ni Isabel, ang boses ay puno ng pait. Tumuro ito kay Cardo. Huwag kang maniwala sa kanya, Jella. Huwag kang magpapalinlang sa mga kasinungalingan niya. Napatayo ng tuwid si Cardo. Isabel, anong ginagawa mo dito? Umalis ka. Ngunit hindi siya pinansin ni Isabel. Ang atensyon nito ay na kay Jella. Sasabihin niya sa iyo na ginawa niya ang lahat para protektahan ka, di ba? Na sinakripisyo niya ang pagmamahalan niyo para sa kapatid niya. Huwag kang maniwala dyan. Ano bang sinasabi mo? Naguguluhang tanong ni Jella. Lumapit si Isabel kay Jella, ang mga mata ay puno ng luha ng isang magaling na aktres. Ang totoo, pinili niya ang sarili niya. Pinili niya ang trabaho niya kaysa sa buhay ni Miguel. Hindi totoo yan, sigaw ni Cardo, ngunit ang boses niya ay tila walang lakas laban sa lason na kumakalat na sa silid. Totoo, git ni Isabel, lumingon ito kay Cardo na may pagkasuklam. May pagkakataon kang iligtas siya. Nakiusap siya sa iyo na tulungan siyang tumakas, pero anong ginawa mo? Sinabi mo sa kanya na sumuko. Sinabi mo na haharapin niya ang lahat para sa isang promosyon na matagal mo nang inaasam. Inilagay mo sa alanganin ang sarili mong kapatid para sa isang bagong ranggo sa balikat mo. Ang bawat salita ay isang baluktot na bersyon ng katotohanan, isang kasinungalingang napakadaling paniwalaan. Napatulala si Cardo. Ang dila niya ay tila na paralisa. Paano niya lalabanan ang isang kasinungalingan na nakabalot sa isang piraso ng katotohanan? Totoong sinabi niya kay Miguel na sumuko, ngunit iyon ay dahil iyon lang ang paraan para mailigtas ito sa ilalim ng batas. Ang tungkol sa promosyon niyon ay isang purong lason na idinagdag ni Isabel para sirain siya ng tuluyan. Tumingin siya kay Jella, umaasang makikita niya ang pagdududa sa mga mata nito. Ngunit ang nakita niya ay isang bagay na mas masahol pa. Nakita niya ang pag-unawa. Ang unti-unting pagbuo ng isang nakakatakot na larawan sa isip ni Jella. Tumingin si Jella sa kanya, ang mga mata nito ay hindi na naguguluhan. Ang mga ito ay puno na ng pagkasuklam. Ang lahat ng piraso ng puzzle, ang biglaang hiwalayan, ang mga sikreto, ang litrato, ang babala ni Isabel, ang puntod ay nagkasya na sa isip niya, bumubuo sa isang imahe ng isang lalaking sakim at walang puso. Kaya pala ni bulong ni Jella, ang boses ay halos hindi marinig sa lakas ng ulan sa labas. Kaya pala ang dali para sa'yo na iwan ako.
Dahil may mas malaki kang pinoprotektahan. Ang sarili mo. Jella, hindi. Pakiusap ni Cardo, ang puso niya ay dinudurog. Itinaas ni Jella ang kanyang kamay, isang senyas ng pagtigil. Ang pader na kanina'y may lamat lang ay tuluyan nang naging isang matibay na muog na hindi na niya kayang tibagin. Umalis ka na, Cardo, sabi ni Jella, ang boses ay malamig at pinal. Umalis ka na sa bahay ko. Tinitigan niya ito, naghahanap ng kahit katiting na awa, kahit katiting na pagdududa. Ngunit wala siyang nakita. Ayoko nang makita ka pa. Ang huling pangungusap ang tuluyang pumatay sa kanya. Para siyang isang taong nalulunod na tuluyan nang nawalan ng hangin. Tumango siya ng dahan-dahan. Walang salita. Walang paliwanag. Talo na siya. Tumingin siya kay Isabelle, na ngayon ay may isang munting ngiti ng tagumpay sa kanyang mga labi. Pagkatapos ay tumingin siya muli kay Jella, sinusubukang isaulo ang mukha nito sa huling pagkakataon. Tumalikod siya at naglakad palabas, pabalik sa malakas na buhos ng ulan. Hindi na niya naramdaman ang lamig. Manhid na ang kanyang buong katawan. Habang naglalakad siya palayo sa ilalim ng madilim na langit, ang mga ilaw mula sa bahay ni Jella ay unti-unting lumayo hanggang sa maging isang maliit na tuldok na lang sa kadiliman. Nawala na ang lahat. Ang kanyang pag-ibig. Ang kanyang pagkakataon. Ang kanyang pag-asa. Habang patuloy siya sa paglakad, walang patutunguhan, isang alaala ang biglang pumasok sa kanyang isipan. Isang imahe mula sa nakaraan, kasing linaw ng kidlat na gumuhit sa langit. Si Miguel, ilang araw bago ang trahedya. Inaabutan siya ng isang nakatuping papel. Kuya, kung may mangyari sa akin, basahin mo to para maintindihan mo. Para maintindihan ka niya. Ang sulat. Ang sulat na itinago niya sa isang lumang bowl, sa takot na buksan ang sakit na dala nito. Ang sulat na maaaring maging tanging katibayan ng kanyang kawalang sala. Nag-file ng leave si Jella sa ospital. Kailangan niya ng espasyo. Kailangan niyang lumayo sa lahat ng bagay na nagpapaalala sa kanya kay Cardo, kay Isabel, sa sakit. Nagmaneho siya papunta sa luma nilang beach house sa Batangas, isang lugar na dati puno ng masasayang alaala, ngunit ngayon ay tila isang tahimik na saksi sa kanyang pighati. Umupo siya sa veranda, nakatingin sa walang katapusang paghampas ng mga alon sa dalampasigan. Ang bawat alon ay parang isang tanong. Tama ba ang ginawa niya? Tama bang pinalayas niya si Cardo? Ang mga salita ni Isabel ay malinaw pa rin sa kanyang isipan, ngunit may isang maliit na bahagi sa kanyang puso na nagdududa, isang bahaging hindi kayang tanggapin na si Cardo ay isang halimaw. Ang lalaking nagligtas sa kanya mula sa isang snatcher noong college sila. Ang lalaking naghihintay sa kanya sa labas ng ospital tuwing matatapos ang kanyang 24-hour duty, may dalang mainit na kape. Ang lalaking nangako sa kanya ng habang buhay sa ilalim ng mga bituin. Maaari bang ang lahat ng iyon ay isang kasinungalingan? Samantala, si Cardo ay parang isang bagyong nagwawala sa loob ng kanyang apartment. Matapos ang buong gabing paglalakad sa ulan, umuwi siya na may isang misyon. Hinanap niya ang lumang bowl na naglalaman ng mga gamit ni Miguel. Ang mga damit. Ang mga lumang litrato. Ang mga bagay na hindi niya magawang itapon pero hindi rin niya kayang tingnan. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang hinahalungkat ang mga ito. Ang bawat bagay na mahawakan niya ay nagbabalik ng isang alaala, isang kirot. At sa ilalim ng lahat, sa isang lumang libro, nakita niya ito. Isang nakatuping papel na ninilaw na sa katagalan. Ang sulat ni Miguel. Binuksan niya ito at binasa. Ang bawat salita ay isang patak ng asido na pumapatak sa kanyang mga sugat, ngunit kasabay nito, ito rin ay isang balsamo. Ang katotohanan. Ang pagpapalaya. Hindi na siya nag-aksaya ng panahon. Kailangang malaman ito ni Jella. Kailangan niyang marinig ang boses ng kanyang kapatid. Nalaman niya mula sa isang kaibigang pulis na nag-leave si Jella. Sa isang iglap, alam na niya kung nasaan ito. May isang lugar lang silang laging pinupuntahan kapag kailangan nilang mapag-isa. Ang biyahe papuntang Batangas ay isang karera laban sa oras, laban sa mga kasinungalingan ni Isabelle, laban sa pag-aalinlangan sa puso ni Jella. Narating niya ang beach house. Nakita niya si Jella sa veranda, nakatingin sa malayo. Dahan-dahan siyang lumapit, ang bawat hakbang ay maingat, na parang lumalakad sa ibabaw ng napakanipis na yelo. Narinig ni Jella ang kanyang mga yapak. Lumingon ito.
Ang mga mata nito ay puno ng pagod at kalungkutan, ngunit nang makita siya, napalitan ito ng pagkagulat at pag-ingat. Anong ginagawa mo dito? Tanong ni Jella, tumatayo. Sinabi ko nang ayoko nang makita ka. Alam ko, sabi ni Cardo, ang boses ay mahinahon ngunit may bigat. Pero kailangan mong malaman ang totoo. Hindi mula sa akin, kundi mula sa kanya. Sino? Bago pa man matapos ni Jella ang kanyang tanong, isang kotse ang mabilis na pumarada sa likod ng sasakyan ni Cardo. Bumaba mula rito si Isabel, ang mukha ay puno ng determinasyon. Sinundan pala siya nito. Sinasabi ko na nga ba, sigaw ni Isabel, nagmamadaling lumapit. Hindi mo talaga siya titigilan, no? Jella, umalis ka na dito. Sasaktan ka lang ulit ng lalaking yan. Umalis ka dito, Isabel, mariing sabi ni Cardo, humaharang sa pagitan ng dalawang babae. Tapos na ang mga kasinungalingan mo. Kasinungalingan, tumawa si Isabel ng mapakla. Nagsasabi lang ako ng totoo. Ang katotohanang duwag ka. Tama ine, sigaw ni Jella, ang boses ay umalingaw-ngaw sa buong paligid. Ang kanyang mga mata ay nagpapalipat-lipat mula kay Cardo papunta kay Isabel. Pagod na ako sa inyong dalawa. Pagod na ako sa mga sikreto at kasinungalingan. Sa puntong iyon, inilabas ni Cardo ang sulat mula sa kanyang bulsa. Ang luma at nakatuping papel. Hindi ako alis hanggat hindi mo naririnig to, sabi niya, ang mga mata ay nakatuon lamang kay Jella. Inumpisahan niyang basahin ang sulat. Ang boses niya ay nanginginig sa simula, ngunit unti-unting naging matatag habang binibigkas niya ang mga huling salita ng kanyang kapatid. Kuya, basa ni Cardo, ang boses niya ay nag-ugat sa sakit. Kung binabasa mo to, ibig sabihin wala na ako. Patawarin mo ako, kuya. Sa lahat ng sakit ng ulo na dinala ko sa'yo. Patawarin mo ako dahil sa akin, nasira ang lahat. Alam kong galit ka sa akin dahil ayokong sumuko. Pero natatakot ako, kuya. Ang mga taong yun, mga demonyo sila. Sinabi nila sa akin na kung susuko ako, idadamay nila si Jella. Sasaktan daw nila siya para saktan ka. Hindi ko kayang mangyari iyon. Kaya pinili kong lumaban kahit alam kong katapusan ko na. Sinubukan mo akong iligtas. Alam ko iyon. Pero ako ang nagpumilit. Ako ang may kasalanan ng lahat. Huwag mong sisihin ang sarili mo. May isa lang akong hihilingin, kuya. Alagaan mo si Jella. Mahalin mo siya. Huwag mong hahayaang masaktan siya ng dahil sa akin. Huwag mong hahayaang sirain tayo ng mga kasalanan ko. Mahal kita, kuya. Patawad. Miguel E. Nang matapos basahin ni Cardo ang sulat, ang tanging maririnig na lang ay ang tunog ng mga alon. Ang katahimikan ay binasag ng isang malakas na hikbi. Hindi galing kay Jella. Galing kay Isabel. Napaluhod ito sa buhangin, ang mukha ay nakasubsob sa kanyang mga palad. Hindi totoo yan eh. Bulong nito, ngunit ang kanyang mga salita ay walang lakas, walang paninindigan. Ang lahat ng kanyang galit ay tila naubos, napalitan ng isang umaapaw na pagsisisi. Dahan-dahang lumingon si Jella kay Cardo. Ang kanyang mukha ay basang-basa ng luha. Ang pader na itinayo niya ay gumuho na, at sa mga guho nito, nakita niya ang katotohanan, isang katotohanang masakit ngunit dalisay. Isang sakripisyo. Isang pag-ibig na handang bitawan ang lahat para sa kaligtasan ng minamahal. Lumapit siya kay Cardo, ang kanyang mga binti ay nanginginig. Itinaas niya ang kanyang kamay at hinaplos ang pisngi nito. Cardo eh. Bulong niya, ang boses ay basag. Patawarin mo ako. Ang mga salitang si patawarin mo ako mula kay Jella ay ang tanging musikang gustong marinig ni Cardo sa buong buhay niya. Hinawakan niya ang kamay ni Jella na nakahaplos sa kanyang pisngi at marahan itong pinisil. Wala kang kasalanan, Jella, sabi niya, ang mga mata niya ay nagsasabing mas marami pa kaysa sa kayang bigkasin ng kanyang mga labi. Ako ang dapat humingi ng tawad. Dapat sinabi ko sa iyo ang totoo mula pa sa simula. Dapat nagtiwala ako sa iyo. Umiling si Jella. Pareho tayong nasaktan. Pareho tayong nagkamali. Ang kanilang sandali ay pinutol ng isang mahinang tunog. Napatingin sila kay Isabel, na nakaluhod pa rin sa buhangin, ang katawan ay nanginginig sa pag-iyak. Dahan-dahang lumapit si Cardo sa kanya. Sa kabila ng lahat ng sakit na idinulot nito, ang nakita niya ay hindi isang kontrabida, kundi isang babaeng nawalan din, isang taong nilamon ng sariling pighati. Umupo siya sa tabi nito.
Isabel, sabi niya ng marahan. Nag-angat ito ng tingin, ang mukha ay puno ng hiya at pagsisisi. Patawarin mo ako, Cardo. Patawad. Hindi ko alam. Ang galit, kinain ako ng galit. Tumango si Cardo. Isang malalim na pag-unawa ang pumuno sa kanyang puso. Alam ko. Pareho lang tayong biktima ng nakaraan. Pareho nating minahal si Miguel. Panahon na para palayain hindi lang siya, kundi pati na rin ang mga sarili natin. Tinulungan niyang tumayo si Isabel. Walang salitang lumapit si Jella at niyakap ito. Sa yakap na yon, ang lahat ng galit at hinanakit ay natunaw, inanod ng mga alon ng pagpapatawad. Kinabukasan, sa parehong dalampasigan kung saan unang nabuo ang kanilang mga pangarap, umupo sina Cardo at Jella. Ang araw ay unti-unting sumisikat, nagpipinta ng kulay kahel at rosa sa kalangitan. Walang sikreto. Walang takot. Tanging ang dalisay na katotohanan sa pagitan nilang dalawa. 6 na taon, bulong ni Jella, nakasandal ang ulo sa balikat ni Cardo. 6 na taon tayong nag-aksaya ng panahon. Hindi, sagot ni Cardo, hinahaplos ang buhok nito. Siguro kailangan nating pagdaanan ang lahat ng yon. Para mas tumibay tayo. Para mas maintindihan natin kung ano talaga ang pag-ibig. Tumingin siya sa mga mata ni Jella. Ang mga matang sa loob ng 6 na taon ay hindi nawala sa kanyang isipan. Hindi ito tungkol sa pagiging perpekto, Jella. Tungkol ito sa pagtanggap. Sa pagpapatawad. At sa pagpili sa isa't isa, araw-araw, kahit gaano pa kahirap. Dahan-dahan, lumuhod si Cardo sa buhanginan. Kinuha niya ang kamay ni Jella. Ang puso ni Jella ay nagsimulang tumibok ng napakabilis, ngunit sa pagkakataong ito, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa purong kilig at pag-asa. Mula sa kanyang bulsa, inilabas ni Cardo ang isang maliit na bagay, hindi isang singsing sa isang mamahaling kahon, kundi isang puting bato na hugis puso, na pinulot nila sa dalampasigang iyon maraming taon na ang nakalipas. Wala akong singsing, sabi niya, isang nahihiyang ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Pero mayroon akong pangako. Isang pangakong hindi ko na muling bibitawan. Jella, sa harap ng lahat ng sakit at sa lahat ng aral na natutunan natin, ikaw pa rin. Ikaw pa rin ang pinili ng puso ko, noon, ngayon, at magpakailanman. Ang mga luha ng kaligayahan ay nagsimulang mamasa sa mga mata ni Jella. Angela Reyes, patuloy ni Cardo, ang boses ay matatag at puno ng pagmamahal. Will you marry me? Sagot ni Jella, ang boses ay basag sa saya. Cardo. Isinuot ni Cardo ang kanyang pagmamahal sa daliri ni Jella sa pamamagitan ng paglalagay ng batong puso sa palad nito. Niyakap nila ang isa't isa ng mahigpit habang ang araw ay tuluyan ng sumisikat, isang simbolo ng kanilang bagong simula. 1 taon ang lumipas. Ang simbahan ay simple ngunit puno ng pagmamahal. Si Cardo, sa kanyang barong, ay nakatayo sa altar. Hindi maalis ang ngiti habang pinapanood si Jella na naglalakad palapit sa kanya, suot ang isang simpleng puting bestida. Ang kanilang kasal ay hindi magarbo, dinaluhan lamang ng mga piling kaibigan at pamilya. Ang mahalaga, naroon sila, tinutupad ang isang pangakong minsan nang naputol. Sa hirap at ginhawa, sabi nila sa isa't isa, ang mga salita ay may mas malalim na kahulugan para sa kanila. Dahil alam nila kung ano ang pakiramdam ng hirap, at ngayon, alam na nila kung gaano katamis ang ginhawa. 2 taon pa ang lumipas. Sa isang maliwanag na silid ng ospital, hindi bilang isang pulis na pasyente o isang abalang doktor, kundi bilang isang ama at isang ina. Hawak-hawak ni Jella ang isang maliit na bundle na nakabalot sa isang kulay rosas na kumot. Si Cardo ay nakaupo sa tabi niya, ang isang braso ay nakaakbay sa kanya, habang ang isang daliri ay marahang hinahaplos ang malambot na pisngi ng kanilang anak. Ang ganda niya, bulong ni Cardo, ang boses ay puno ng pagkamangha. Ngumiti si Jella, isang ngiting puno ng pagod ngunit abot langit ang ligaya. Ano nang ipapangalan natin sa kanya? Tumingin si Cardo sa bintana, kung saan ang bukang liwayway ay muling nagbabadya. Tumingin siya pabalik sa kanyang mag-ina, ang kanyang buong mundo. Alexandra, sabi niya. Isang pangalang nangangahulugang tagapagtanggol, tulad ng kung paano nila poprotektahan ang kanilang pamilya. At isang pangalang nagsisimula at nagtatapos sa letrang EA, tulad ng sa kanila, Alex at Angela, isang perpektong bilog. Siya si Alexandra, sang-ayon ni Jella, habang hinahalikan ang noo ng kanyang anak. Ang ating bukang liwayway.
Sa katahimikan ng silid na iyon, habang hawak nila ang bunga ng kanilang pag-ibig, alam ni Cardo at Jella na ang lahat ng sakit, lahat ng luha, at lahat ng paghihintay ay may halaga. Ang kanilang kwento ay hindi perpekto, ngunit ito ay totoo. At sa pagtatapos ng mahabang gabi, ang kanilang pag-ibig ang nagsilbing liwanag na gumabay sa kanila patungo sa isang napakagandang umaga. At dito nagtatapos ang kwento ni Cardo at Jella. Maraming salamat sa inyong walang sawang pagsubaybay sa kanilang paglalakbay. Mula sa unang kabanata hanggang sa huli, isang karangalan para sa akin ang maging kasama nyo sa bawat sakit, bawat kilig, at bawat pag-asang kanilang pinagdaanan. Habang isinusulat ko ang bawat eksena, naramdaman ko rin ang bigat ng kanilang mga pasanin at ang tamis ng kanilang tagumpay. Ang kwentong ito ay hindi lamang tungkol sa isang pulis at isang doktora, ito ay isang salamin ng ating mga sariling karanasan sa pag-ibig. Sapagkat ang tunay na aral sa kanilang kwento ay ang mensahe ng pagpapatawad, hindi lamang ang pagpapatawad sa taong nakasakit sa atin, kundi higit sa lahat, ang pagpapatawad sa ating mga sarili. Ito ay kwento ng tiwala, ang tapang na muling magtiwala matapos masaktan. At ang paniniwala na ang bawat isa sa atin ay karapat-dapat sa isang pangalawang pagkakataon. At sa huli, ito ay kwento ng pag-asa. Na kahit gaano kadilim ang gabi at kahit gaano kalakas ang unos, laging may nag-aabang na isang magandang bukang liwayway. Sana ay napulutan niyo ng aral at inspirasyon ang kanilang pag-ibigan. Nais kong marinig ang inyong mga saloobin. Ano ang paborito ninyong bahagi? Anong aral ang pinaka-nag-iwan ng marka sa inyong puso? Mangyaring iwanan ang inyong mga komento sa ibaba. Muli, mula sa kaibuturan ng aking puso, maraming salamat. Hanggang sa ating susunod na kwento.